Hello mga Lods, palike at subscribe naman sa ating channel. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos, magsisimula ang ating kwento kung saan makikita natin ang isang napakataas na financial building. At dito makikita natin ang isang binata na sinasabihan ang isang lalaking kalbo na Zhang Jinyan, ako mismo ang nagplano ng proyektong ito, kaya bakit hindi ko maaaring pirmahan ang aking pangalan at makatanggap ng komisyon? Sumagot si kalbo na dahil sa katotohanan lahat ng ginagawa mo ay ari ng kumpanya, at ang kumpanyang ito ay nakikinig sa akin. Napakuyom na lang ang ating bida sa kanyang kamao at napasabi na hindi makatarungan. Tumalikod ang ating bida at sinabi niya na kung ganoon. Isa akong tanga sa patuloy na pagtatrabaho para sa kumpanyang sumisipsip ng dugo at malilipat ang eksena kung saan nagliligpit na ang ating bida ng kanyang mga gamit at mag-aalsa balota na siya. At may isang katrabaho niya ang nagsabi na Yang Chen, huwag kang padalos-dalos, hindi mo pa alam kung anong klase ng kapangyarihan ang mayroon si Ginoong Zhang. At habol pa ng isa niyang katrabaho na paano kung mawalan ka ng trabaho. Paano na ang girlfriend mo, paano niya aalagaan ang kanyang paralisadong ama, at napatingin ang ating bida sa litrato nilang dalawa ng kanyang girlfriend. At habang inilalagay niya ang litrato nila ng kanyang girlfriend, sinabi ng ating bida na iniwanan naman ako ng mga magulang ko ng bahay at kotse noong pumanaw sila. Kaya mayroon pa rin akong mga iyon. At dagdag pa niya na magtatakbo na lang ako ng online car hailing habang naghahanap ng ibang pagkakakitaan. At lumipat ang eksena sa parking lot at makikita natin na may nang-notify sa cellphone ng ating bida at doon na nga tumambad ang isang mensahe na galing sa kanyang girlfriend. Yang Chen, maghiwalay na tayo. Hindi mo maibibigay sa akin ang buhay na gusto ko. Galing tayo sa magkaibang mundo, palayain na natin ang isa't isa. At aalis na ako upang tuparin ang aking pangarap. Ipagpatuloy mo lang ang mabuting trabaho, hindi na kita mahihintay. Sinubukan pang tawagan ng ating bida pero hindi na niya makontak ang kanyang ex-girlfriend. Nakaiyak na lang ang ating bida at napasabi na lang siya sa kanyang sarili na anong klaseng araw ito. Ang sama ng araw ko. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para maging ganito. Di nawalan ng pag-asa ang ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na wala na, hayaan na. Gaano man kahirap, tuloy pa rin ang buhay. Pagpasok niya sa sasakyan napasabi ang ating bida na ang dinner reservation na may kandila ngayong gabi ay hindi dapat masayang. Diyos ko, huwag naman sanang mawalan ako ng girlfriend at trabaho ng sabay at tumunog ang kanyang cellphone. Hello, driver. May booking na available 1 kilometro mula rito, wala nang sinayang na oras ang ating bida at agad niyang tinanggap ang booking. Matagumpay na tinanggap ang booking. Pakipuntahan agad ang ipinakitang lokasyon, pinaharorot agad ng ating bida ang sasakyan at agad na siyang dumating sa lokasyon. Tinawagan niya ang kanyang customer at sinabing hello, ako ang iyong car hailing driver. Nakarating na ako sa iyong lokasyon, sinagot siya ng customer na ha. Kakapaglagay ko pa lang ng foundation at aabutin pa ako ng hindi bababa sa 20 minuto. Galit na tinanong siya ng ating bida at sinabi na bakit ka umorder ng maaga? Hindi mo ba kayang hintayin na matapos mo muna ang makeup mo at bumaba bago ka tumawag ng taxi? Sinagot lang siya ng babae na may dalang pagbanta na halos tapos na ako, hindi ba? Bigyan mo ako ng kalahating oras at sigurado akong handa na ako. Kung kakanselahin mo ang booking, magsasampa ako ng reklamo. Pagalit siyang sinagot ng ating bida na gawin mo kung anong gusto mo, ikakansela ko na ang booking. Biglang may dumating na mensahe at ang laman nito ay nakareceive ka ng reklamo. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kawalang kwalipikadong driver. Pinagalitan niya ang pasahero at kinansela pa ang booking, sobrang hindi katanggap-tanggap. Napamura ang ating bida at nang biglang ng liwanag at may lumabas na babae sa kanyang harapan at napatanong na lang ang ating bida na ano ang nangyayari at sino ba ang babaeng ito. Nagsalita ang babae at sinabing host detected. Binding condition meet, gantimpala sa masamang review, ang sistema ay nais makipagbuklod sa host. Pakitiyak sa o hindi, napailing ang ating bida at nasabi na ano ba yan? Narinig ko na ang mga gantimpala para sa magagandang review, pero hindi para sa masasamang review. Maaari kang gantimpalaan ng sistema sa sandaling maging matagumpay ang pagbind, at may gantimpala rin tuwing makakatanggap ka ng masamang review. Dagdag pa ng sistema na magkakaiba ang mga gantimpala, maaari itong pera, ari-arian, mamahaling sasakyan, at mga kasanayan,
laking tuwa ng ating bida at sinabi niya na bind na agad, natanggap na ang utos ng host binding. Ang sistema ay kasalukuyang nagbibind, matagumpay nang nabind ang bad review system at ang host. Pinapayuhan ang host na humanap ng masasamang review laban sa mga pasaherong kakaiba o hindi kaaya-ayang tingnan. Dagdag pa ng sistema na sa pangkalahatan, maaari ka pa ring magbigay ng mahusay na serbisyo at makakuha ng magagandang review upang mapanatili ang iyong rating bilang driver at maiwasan ang pagkakansela ng iyong lisensya. Dahil kakakuha lang ng reklamo ang host, ginantimpalaan siya ng sistema ng 28% na bahagi sa All Island Hotel Group, kaya siya ngayon ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng hotel group. At sinabi ng system na ang may-ari ay inimbitahang kumain kaagad sa All Island Hotel, kung saan ihahatid sa kanya ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Napangisi ang ating bida at nasabi niya na napakalakas ng sistema, nagbibigay ito agad ng malaking gantimpala pagkatapos ng binding. Nang biglang may dumating na mensahe sa kanyang cellphone. Hello, driver! May bagong order, layo, 1.2 kilometro mula sa iyong lokasyon. Patutunguhan, All Island Hotel. Napasabi na lang ang ating bida na sadyang para sa akin ang order na ito, sakto para sa hapunan sa All Island Hotel at para kunin ang equity transfer letter, matagumpay na natanggap ang order. At dumating na nga ang ating bida sa lokasyon at tinanong niya ang isang babae kung siya ba yung passenger na ng order, at sumagot naman ang babae na siya daw. At doon na nga pumasok na ang babae sa sasakyan ng ating bida. At makikita natin na habang tumatakbo ang kotse biglang ang tanong ang babae kung bakit ba daw siya palaging tinitignan ng ating bida sa salamin. Sinagot siya ng ating bida na, "Miss, hindi mo ba alam magmaneho? Hindi kita tinitingnan, kundi ang kalagayan ng daan sa likuran ko." Sinagot siya ng customer na, "Ikaw. Paano mo ako nainsulto sa pagsasabing hindi ako marunong magmaneho? Gayong nagtatanong lang ako sa'yo." At dagdag pa nito na halata namang wala kang kasanayan at napakabagal mo pa. At doon na nga inapaka ng ating bida ang acceleration ng sasakyan, napasigaw sa takot ang babae at sinabing, "Ano bang ginagawa mo? Dahan-dahan lang kapatid, mali ako. Mali ako. Pakidahan-dahan mo naman." Nakikiusap na ang babae sa takot at sinabi niyang, "Kapatid, mahal kong kapatid, talagang mali ako. Tulungan mo ako." Maghunustili ka kapatid, dahan-dahan lang, natatakot na talaga ako. May paghamak na sinagot siya ng ating bida na, "Sino ang sinasabi mong kapatid? Kung hindi lang ako mauwi sa isang aksidente, saka ka lang makakaalis dito ng buhay. Pero papayagan kitang umalis kung tatawagin mo akong daddy." Humagulhol at grabe ang iyak ng babae sabay sabing daddy. Ngumisi ang ating bida at sinabing masunoring babae sabay apak sa preno. Napaiyak ang babae habang bumababa at sinabi pa niya na, "Hayop ka, maghintay ka lang, bibigyan kita ng masamang review at magrereklamo ako ngayon. Tapos tatawagin ko ang pulis para arestuhin ka dahil sa mapanganib na pagmamaneho." At tumambad na nga ang notification ng system. Binabati ang host sa pagtanggap ng isa pang masamang review. Bilang gantimpala ng sistema, ipinagkakaloob sa iyo ang pagmamay-ari ng Xinglong Finance Building. Mangyaring pumunta sa opisina ng pamamahala ng Xinglong Finance Building upang kunin ang liham ng paglilipat, sertipiko ng ari-arian, at iba pang mga dokumento. Ang Xinglong Finance Building ay ang parehong gusali kung saan ako dating nagtrabaho. Ngayon, maaari ko nang singilin ang kalbo na iyon, at pumasok na ang ating bida sa building. Di ko alam anong ibig sabihin yan, insik, pasensya na mga lods. At nakita ulit sila ng babae niyang pasahero at sabi niyang, "Bakit mo ako sinusundan? Ang kapal din ng mukha mo." "Hindi ba?" Sinagot lang siya ng ating bida na maihalong pang-iinis at sinabing, "Mabuting bata, huwag kang masyadong magkumpiyansa. Matagal nang nakalaan ang upuan ng iyong ama rito." At sinabihan siya ng empleyado na, "Ginoong Yang, ang upuan ninyo ay nasa tibol 8. Ihahatid kayo roon ng aming staff." At dagdag pa nito na, "By the way, narito ang isa pang dokumento na nais ipasa sa iyo ng aming manager, kaya itago mo ito." Napangisi ang ating bida at sinabi na ng empleyado na, "Ginoo, ihatid kita sa iyong mesa." Nasa isip ng kanyang pasahero na kahit hindi tayo nagkaunawaan kanina, hinding-hindi kita mapapatawad. Magalang na sinabi ng babae na, "Ginoong Yang, mangyaring maghintay, malapit nang maging handa ang inyong pagkain." Habang umiinom ang ating bida ng kape ay dumaan ang babaeng pasahero niya kanina,
At ang susunod na eksena makikita natin na meron katagpo ang babae at sabi nito kung ito ba si Mr. Zanglong. Sumagot naman ang lalaki na, ako si Zanglong at ikaw ba si Miss Wang Jayari na pinakilala ng direktor, sige maupo ka. At sa isip ng ating bida na isa itong blind date, habang umiinom ng kape ang ating bida, may nakita siya sa gilid na familiar at hindi kaaya-aya. Nakita niya si Panot na may kasamang dalawang babae. Sa isip ng ating bida na o pagkakataon nga naman. Napasabi ang babaeng nakapula na kapatid na Lee, may nakita akong kaibigan, puntahan natin at mag-hello. At kinompronta na nga siya ng babaeng nakapula at sinabing niyang Chen, sumusobra ka na. Tapos na kayo ni Zufifi. Anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para manggulo? Sinagot lang siya ng ating bida na hindi ako ganun kababa. Wala akong interes sa inyo, mga mukhang pera. Pabalang sinabi ng ating bida sa kanya na kung hindi ka nahihiyang nasa early 20s ka pa lang pero buong araw mong kasama ang mga lalaking nasa 40 at 50, naaawa ako sa mga magulang mo. Nagalit ang nakapulang babae at nasabi niya na lang na ikaw, habang inis na inis, at dito na nga ang bidang si Panot at tinanong niya si Chen Xin kung ano ang nangyayari. Sinagot siya ng babae na kapatid na Lee, okay lang, mauna na kayo at maupo doon at susunod ako. At ito na nga ang pabidang Panot at sabi niya na hindi ito okay. Kayo ay merong hindi magandang pag-uusap, oy bata. Sino ka? Pangising sinagot siya ng ating bida at sinabing ako ang ex-boyfriend ni Zufifi at kakahiwalay lang namin ngayong araw. At tinanong ng ating bida kanyang i-girlfriend na kailan pa kayong dalawa nagkamabutihan. Hindi ka naman siguro kalaguyo, di ba? Hinawakan ni Panot ang mukha ni Fifi at tinanong na Fifi tama ba yung sinabi niya. Padrama-drama pa itong hitad at sinabing hindi. Matagal na akong nakipaghiwalay sa kanya, pero siya lang talaga ang hindi makatanggap. Dagdag pa ni hitad na nakipaghiwalay na talaga ako sa kanya ulit ngayong araw, pero hindi ko inasahang susundan niya ako hanggang sa All Island Hotel. Sinusubukan niya akong takutin. Pinatahan naman siya ni Panot at sinabing hindi niya ito kasalanan. Hindi mo kailangang mainis dahil sa taong ganyan. Aayusin ko ito rito para sa'yo, iyak ng iyak si Haliparo. At hinarap ni Panot ang ating bida at sinabi binata, ang paraan ng panggugulo mo sa girlfriend ko ay talagang nakakainis na. Habang tinitignan lang siya ng ating bida, sinabihan ni Panot ang isang waiter na waiter, tawagin mo si Manager Cheng, kailangan ko siyang makausap. At sumagot naman agad ang babae na opo. May pagmamalaking sinabihan ng kanyang ex-girlfriend ang ating bida na yang Chen, bakit hindi ka nalang umalis mag-isa, kundi magdurusa ka mamaya. Habang hindi ito pinapansin ng ating bida, napasabi naman ang babae habang nakangisi na kanyang pasahero sa kanyang isip na ang taong ito ay talagang kakaiba. Umabot na sa ganito ang sitwasyon, tingnan natin kung paano mo ito tatapusin. Tinanong naman ang babae ng kanyang kausap na kung kilala ba daw niya si Yang Chen, sumagot at sinabi lang ng babae na hindi niya kilala si Yang Chen pero dumating siya nang nakasakay sa sasakyan niyang taxi na menamaniho ni Yang Chen. Sinabi pa ng babae na hindi lang siya mayroong masamang ugali pero muntik na rin niya akong mapatay dahil sa sobrang pabayan niyang magmaneho. Pinilit pa niya akong tawagin siyang i-daddy bago niya ako pinaalis. Nang makalabas ako sa kanyang sasakyan, binigyan ko siya ng masamang review. Makikita ang galit na reaksyon ng lalaking kausap niya at sinabing ano. Sumusobra na siya, Miss Wang mangyarig maghintay, at tuturuan ko siya ng leksyon, at lumakad na nga ang isa pang pabidang lalaki patungo kay Yang Chen habang sinasabihan siya ng babae na Ginoozhang. Huwag kang padalos-dalos, gigil na sinabi ng pabida na kapatid, sumakay si Miss Wang sa online taxi mo kanina. Binuli mo siya, hindi ba? Walang takot naman siyang sinagot ng ating bida na, meron bang problema? At sino ka ba? Ang pangalan ko ay si Zanglong at ako ang ka-blind date ni Miss Wang. Kung hihingi ka ng tawad kay Miss Wang ngayon at tatawagin mo siyang tiya, patatawarin kita. Kung hindi, ipatatapon kita palabas dito. Agad-agad. Sinagot lang siya ng ating bida na, sino ang iyong ama? Habang umiinom ng kape. May pagmamalaking sumagot ang pabidang lalaki na ang ama ko ang chairman ng Tianmu Investment at malapit na siyang mamuhunan sa buong Island Hotel Group. At dagdag pa nito na kung hihilingin kong i-blacklist kanila, hindi sila mangangahas na tumanggi. Ngumisi lang ang ating bida at pabalang sinabi na sige, kung ganoon,
ikaw at si Big Money Brother. Ipakita niyo sa akin kung ano talaga ang kaya niyo at makikitang may paparating at ito pala ang manager, ito si Mr. Cheng, at tinawag niya si Panot at sinabing, bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga na pupunta ka para maghaponan, hindi ba ito si Mr. Zhang, anong araw ito? Nandito kayong dalawa ng sabay, isang napakagandang araw para sa aming hotel. Galit na sinabi ni Panot Visay Manager Cheng na birthday ng girlfriend ko, at biglaan naming napagdesisyunang pumunta rito para maghapunan. Pero sobrang nanggulo ang ex-boyfriend niya, kaya hindi kami makakain ng maayos, kaya umaasa ako na paaalisin siya ni Manager Cheng, at sinabi naman ng bidang lalaki na pumunta ako rito para sa isang blind date. Pero binuli ng payatot na batang ito ang kadate ko, sang-ayon din ako na paalisin siya ni Manager Cheng. Ayoko na siyang makita ulit, pangising sinabi ni Manager Cheng na sinuman ang napakatapang namang insulto sa inyo, siguradong aayusin ko ang bagay na ito. Sabay na sinabi ni Panot at ni bida na siya yun, sabay tingin sa kayang Chen, habang nakahawak lang sa kanyang kape. Agad na napanganga si Manager Cheng at sa kanyang isip na hindi ba ito ang bagong shareholder na kakalabas lang ng anunsyo mula sa board. Agad na tumawag si Manager Chen ng security at sinabing, security. Agad na paalisin sina Panot at bida dito. Habang takang-taka ang dalawa kung bakit. At dagdag pa ni Manager Cheng na wag na silang papasokin dito sa hinaharap, hindi sila welcome dito sa Ting Hotel. Napangiti at napapikit lang si Manager Cheng habang napatanong si Panot kay Manager Cheng kung tama ba ang narinig niya. Ako lang naman ang taga-supply ng pagkaing gulay sa inyong hotel. Takang nagtanong din ang bida na Manager Cheng. Gusto mo pa ba ng investment mula sa pamilya namin? At lumapit si Manager Cheng kay Yang Chen at sinabing para sa formal na pagpapakilala, ito si Ginoo Yang Chen, ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng ating All Island Hotel Group. Pinuri naman ni Yang Chen si Manager Cheng at sinabing alam talaga ni Manager Cheng ang ginagawa niya. Napanganga si Panot kasama ang dalawang haliparot, nasabi na lang ang babaeng kanyang pasahero sa kanyang sarili na paano napunta ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng All Island Hotel sa isang nagmamaneho ng online taxi. Isa ba itong mayamang bata na nagnanais maranasan ang buhay ng karaniwang tao? Hindi na nakapagtataka kung bakit siya magsalita ng napakatalim, mayabang na sinabihan sila ng bida na Li Cheng Panot, hindi na namin kakailanganin ang suplay mo ng gulay sa hinaharap. At bidang Zanglong, tungkol sa iyong investment, hindi na rin namin ito tatanggapin, itapon niyo ang mga ito palabas. Napaiyak ang kanyang haliparot na ex-girlfriend at napagtanto ang kamali ang ginawa niya at natanong niya sa kanyang sarili na ano ba ang iniisip ko noong nakipaghiwalay ako sa kanya. Ano ang gagawin ko? Huli na ba para magmakaawa para sa kanyang kapatawaran? At todo nagmamakaawa na nga ang babaeng hitad sabay sabing Yang Chen, alam kong nagkamali ako. Hinayaan ko lang siyang hawakan ang kamay ko. Pero wala akong ginawa pang iba. Ang katawan at isipan ko ay ganap pa rin sa iyo. Sumambat naman ang kanyang kasamang babae at sinabing Yang Chen, si Zhao Fifi ay hindi isang mabuting babae, masyado siyang mahilig sa kayabangan at luho. Ako tingnan mo ako, malinis pa rin ako. Napatingin at napaisip na lang ang ating bida na nag-uumpisa ng mag-away ang dalawang babaeng ito parang mga aso. Bawi pa ni Panot sabay sabi sa ating bida na kung hindi, kahit bigyan pa ako ng Diyos ng 100 tapang. Hindi ko pa rin magagawang makipagkumpetensya sa iyo. Galit na hinampas ng ating bida ang tasa ng kape, at sinabi niyang Manager Cheng, bakit hindi mo pa sila sinipa palabas? Agad tumugon si Manager Cheng at sinabing yes boss. Security ano pa ang hinitintay niyo, binitbit na ng mga security at pinalabas na sila at pahabol pa ng nakapulang babae na Yang Chen, hayaan mo akong magpaliwanag. At sumigaw din si Panot na iginsi, yang alam kong mali ako, hanggang dito na lang muna mga lods, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at click ang notification bell kung gusto mo pa ng ganitong mga video. Maraming salamat po.